Maing adlaw Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 11, 2025. Laing suwatampon o sa mga atong paghahatag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Maria. Buenos Denway Maria, alang sa muswat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule ug aniya ang mga nakagamit na sa atong Nance products. Ako, si Marlene Rubio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Corn Coffee, Nance Liniment Oil, Nance Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud kay akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas, dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Ako si PB Taganahan. Ang akong gigamit na capsule, dan coffee, UID, Serpir, Nance Coffee kada buntag ug hapon mao ni ang akong gamit para pangkape. Kaluoy sa Dios maayo ang akong katulong ug makabawas nako sa akong hugaw kada buntag. Ug nagamit sad ko ang capsule inigmata nako sa buntag mutik jud ko. Ug piskay ang akong panglawas sa paglihok-lihok ug manghaplas sad ko ug Nance Liniment Oil inigman nako kaligo ug dayon akong katulong manghaplas sad ko og Nance Liniment Oil og UID bisan wala ko'y sakit, protection is better than cure. Daghang salamat ate Ani. Ako di ay si Janice Lianto, taga Campisong Natilan, Cebu. Kung kuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga gikan mig manguha og kanang pangwarta kanang mga lumboy iguli na mo kapuyon moy po yung lawas ako rang kaplasan og sa Nance Coffee amo pong gi-maintain pod kay kanang ikabuntag mga pini kini pod akong magsakit akong tiyan di ko ka bawas mawala ra pud siya. Salamat kaayo sa Nance Oil ug sa coffee ni Ate Arlene. Again, ang atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw tibuok maabot sa atong Sibya, sa atong mga Facebook viewers o sa atong YouTube. Hinaot ka na, kamos kapis kay sa panglawas. O gamalipayon nga nakig-uban ka nato nini mga orasa. Osbong Stanway Maria, alang sa imong swat, dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. Dear Ate Arlene, ko sa pangalang Maria. 42 anyos o kasamtangang nanimuyo sa Dipolog City. Akong gipadangat ang akong suwatampo ate. Kabahin sa konsuliran karon.
Giwad ag katungod ang akong papa sa iyang maigsuon. Sa kabilin sa ilang ginikanan. Nagpuyo mi og malinawon dinhi sa Dipolog, ate. Taga Southern Leyte ang akong amahan. Apan dinhi sa Dipolog sila nag-settle down sa akong mama, ate. Unam sila ka managsuon og siya lang ang nalayo, ate R. Ang lima niya kay igsuon to at tanan sa Leyte. Talag sa rami makauli sa ila kay gawas nga layo. Wala mi ikapamasahi, ate R. Busa kung naay mga tapok-tapok sama sa family reunion, dili mi maka-appeal. Dili mi close sa among mga igagaw, ate. Upat mi ka mag-igsuon ug ako ang ikaduha. Daghan mi og naagian nga kalisod sa among pamilya. Apan wala may bisan isang igsuon ni papa ang nagtabang nga di kanamo, ate. Atong una, sa buhi pa si lolo og lola, dili mi nila hikalimtan. Kanunay silang makadumdum namo. Atong high school miss ako magulang, ginapadadaan mi nila lola og among pang-allowance. Dili lang niya ipasaba sa maigsuon ni papa kay magselos. Apa naputol ang ilang pagpadala kay nagkasakit naman si lolo, ate. Ang ilang pensyon kulang sa ilahang mga tambal tungod kay nagikahos na miss kinabuhi. Ate R, naundang gid ko sa pag-eskwela. Nanimpalad ko sa Manila. Og nagtrabaho sa Mall. Dito na pod ko nagminyo, ate. Samtang ang akong tulo ka igsuon nabilin sa Dipolog. 2009, nanawag ang ako magulang nga namatay ko no ang among lolo. Tungod sa kapitos, dili may makaadto tanan. Amo na lang gitabangan sila si mama ag si papa nga makapamasahe o makatambong sila. Kay sila man gyud ang mas importante, ate, nga maka-attend sa lubong ni lolo o para maka-update sab sa mga panghitabo. Nag-friend request ko sa kumaig-agaw o mga igsuon ni papa. Ang uban, gi-accept ko samtang ang uban wapod. Tuod man matagkaroon og unya, magkinamustahay mi sa messenger, ate. Apil pug ko sa group chat. 2013, nadisgrasya si papa. May panaw sa laing kalibutan. May pauli ko sa Dipolog, kauban ang akong pamilya. Nagkita mi sa maigsuon ni papa, ate. Uban ang akong maigagaw. Nalipay mi sa akong maigsuon kay ang mga igsuon man ni papa ang naghikay sa tanang kinahanglanon ni papa. Sila ang nagasto sa panirarya, umapagkaon, panahon sa lamay. Nakita na ako ang pagtinabangay, panaghiusa sa among pamilya. Dako kaayo ang among pasalamat sa ilang pagtabang namo nga mahatagag disente nga lubong si papa. Napapa ang mga negatibo nga panguna-una namo magsuon kabahin sa maigsuon ni papa. Busa na dasig mi nga maning kamot. Maka-attend sa mga tuig nga reunion sa Leyte. Malipay mi nga magkita-kita mi, ate. Kay wala man milaing matawag nga pamilya kundili sila. Ang side sa akong mama, tuaman sa lagyo og dili sila hilig magtapok-tapok. Apa nakabaton mig misunderstanding sa mga igsuon ni papa, ate, kay ang akong pag-umangkon. Miadto sa Leyte para sa pagpanarbaho. Apa na dismaya kaayo mi. Kay wa man bisan isa sa among pamilya or mga paryente ang nagpadayon niya. Labay-labayan na ko na siya, ate. Igagaw lang ni papa ang mi-accommodate sa akong pag-umangkon. Apa na maigsuon wa gyud. Busa, may bati ko kasuko, ate. Ako sa lagi pangutana. Kung nga nung dili man pwedeng musakang ako pag-umangkon nila. Nga
Pamilya man mi. Ate, makapahiubos kaayo. Ang ako pag-umangkon, miadto para manarbaho og mahimamat ang mga kaparyentihan. Gani wa siya plano nga makipuyo kay mangita ang gadya kapuy-an dayon. Ate, wag gyud nag-react sa akong mga pagpanukmat except sa asawa sa kong iyuan. Nga mapay naso ko, ate. Ngano ko nung demanding ko. Nagtinumbaga Miss GC, ate. Hangtod nga gitabangan ko nila sa imong mga anak. Nasa ligi panulti nga foul na kaayo. Insulto na kaayo sa among amahan. Busa ning biya ko sa mo ang group chat, ate. So kaniadto, wa na may communication sa side ni Papa. Kung naami problema, kami-kami lang magsuon ang magtinabangay. Dili naman sad mi bag-os problema, ate. Ingon ko sa kumaigsuon o mga pag-umangkon nga dili na mo apil-apil bisan chatan sila. Grabe gyud ang akong pagmahay, ate. Naluoy ko sa pag-umangkon. Naagod mi ancestral house apan gisulo sa magulang ni Papa. Di kasakit kaayo, ate. Nako na tigayuna. Kay abi ko magpamilya mi. Dili gid mawala sa kung nahuna ang ilang gibuhat sa kapag-umangkon. Kay lagi. Naghilak in town siya sa kay ubos. Bisan kinsa naman siguro, ate, magmahay gyud. Kaysa kadaghan nila wa gyud bisag isa nga nakipagparyente man lang. Kadugo ra man ta mi. Busa ako na lang gipapauli ang akong pag-umangkon, ate. Ako gisaaran nga kuhaon ako siya og dalon sa Manila. Magtigom lang siya daag pamasahe. Ate R, dili pa ko makapadala sa amo sa kong ginikanan kang mama o mga dinagkong kwarta kay lagi sakto-sakto ra ang akong sweldo. Uban sa kumbana, na pa mi mga anak. Nasayad banta nga dako ang galastuhan sa Manila. Garinta pa mi og balay hangtod ganawad ang trabaho akong bana kay na lay off siya. Busa doble kayod gid ko, ate. Na mga higayon nga makaingon ko sa kong kaugalingon nga kanos apaman mi makaginhawa sa kinabuhi. Wa ko mangandoy nga madato. Ang gusto ko lang, ate, nga kahit papano makatagamtam og haruhay. Kanang kinabuhi nga dili na ka magkapuliki mangitag kwarta para kaunon. Bayad sa renta, balon sa mga bata, pampalit sa basic needs. Kini ang kinabuhi nga haruhay alang kanako. Makadumdum ko sa una, naka-mention si Papa nga naa siya'y share sa ilang yuta sa Leyte. Gikan sa iyang ginikanan, iya kuno kining giprinda sa igsuong babae. Nagminyo sila ni Mama na ako no sila kasulatan. Apadalimot siya, ahan niya na butang. Na ako ni kopya ang akong uyuan, ate. 300 square meters ang ilang bahina sa residential lot. Ug tag 1 hectare kapin sa farm lot. Apan ang farm lot dili siya sigurado kung usaon pagbahin kay naprenda man ni Lolo ang og lola sa lain adtong naglison sila. Pero gilukat sa pag-umangko ni Papa nga siman. Ug miingon nga hinahinayan ko og palit. Apan bisan usa ka dokumento wa mi gihawinan. Atong buhi pa si Lola, wa pa mi magsinamok sa akong mga igsuon kay basin kami ang sadon kumaon sa si Lola. Apan nag-interesado ko sa side ni Papa, ate. Para nga makatilaw pod siya sa kabilin siya ginikanan ug kami nga mga anak. Busa na ning kamot ko nga makaadto sa Leyte para maklaim pod ang side ni Papa. Ayan, share. Tuod lang pag-adto na ako, ate. Nakigsulti ko sa kong iyuan. Gabasig pwede nga lukato na lang namo ang naprinda nga
share ni Papa sa yuta. Apan makita nako sa iyang mga mata sa kuiyuan ati nga. Wa siya ginahi nga ako lukaton. Ati R. Matod pa sa kuiyuan. Kung gusto ko no ko nga lukaton, 300K ang ilang pangayoon. Apa nasayod mi nga 2,000 lang ang pagkaprenda ni ini ate. Matud nila, pila na kuno katuig ang milabay. Nasuko ang akong auntie. Akip yan ba ng mga anak? Kay lagi ate. Nakatukod na silang balay sa yuta ni Papa. Gignan ko nila. Nga maro kuno ko. Kami kuno ang nagdalag kagubot nga malinaw na ilang kinabuhi ngadto. Wa na lang unta kuno mi nagsinamok. Ati na challenge ko ug mas nagporsige ko nga makuha nako ang bahin ni Papa. Apan sa farm lot, ingon nila nga si Lolo kuno ang nagastos sa tanang kwarta pagbaligyan niya sa kuigagaw. Dili ko matuo. Wa sila mapakita na akong ebidensya nga nabaligya gyud ang farm lot. Di na ko maisurektarong si Lola. Tungod kay limitado na ang akong oras, kinahanglan ako mabalik sa Manila. Wala ko na human ang akong katuyuan ate. Wala lang po dahil ko di balik. Hangtod nga may panaw na lang ang among lola ate. Nato may aging tuig. Ang ako pangutana, mabahinan ba gihapon? Kami ate. Sa side ni Papa. Naprenda ang residential lot. Murag lisod naman kay kuhaon. Nagikan sa 2,000 na himong 300,000. Unsabay ang ngayan namang buhaton ate. Gusto po namo nga makapahimulos sa kaptangan nga para sa among amahan. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Maria. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung patyag sa kuha nga ningon nga. Tuway ni kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa landscaping nga nakarecover ato katong panahon na. Gawin sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. So dahil si Janice Villamor, taga Bansalan, Davao del Sur, nagpapalit ko ng Cervicare, Nance Coffee, pati Nance Liniment Oil kay mo din mo ginagamit sa among tibok niya ma'am, tapos ang Cervicare, dako siya tabang sa kuha kay kung menstruation ma'am, usahay kan hinay lang gani siya. Tapos ang Nance Coffee, mo po lagi din ang akong bana o sa akong papa kay kada maglisod siya bibang. Thank you kaayo. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot nga kitang kalawasan. Dayon, nibalit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee kada adlaw, magbawas yun siya sa pirmi kada adlaw niya. Ang ako sa papa nang gamit po Nance Coffee. Niya ang Nance Capsule o COAID naka-suway po ko inom. Usahay god mag-sol na akong high blood pressure niya o makafeel po ko nga naipamanhod mo na nga inom ko og Nance Capsule og UAID. Salamat ti Ali laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
Daghang salamat kanimo Maria sa imong pagpadangat yung atong programa sa Sensorly Ate Arlene. May kabahin sa imong problema sa pagkaron. Of course, basta punto legal, kauban nato Attorney Bimboy Niralaw. Attorney, may adlang Huwebes nga na kanimo. Maayong adlang Huwebes Ate Arlene og sa tanan nga naminaw ning atong Sibian sa Facebook Live o sa YouTube. Maayong adlang Huwebes ka natong tanan. And of course, thank you HMPC and Swerte Party List for having me here aning nga programa. Yes. Okay, Attorney. Ang sitwasyon manggod, naprinda sa iyang papa ngadto sa igsuon og 2K sa unang panahon. Unya karon ipalukat na og 300,000. Unsa may laban nila nga may abot mag 300K ang 2K for after pila ka tuig? Una, Ate Arlene, atong tan-awon nga dunay sigid sila kasulatan. Unya sa kasulatan wala nakabutang didto, no? Matod pa ni Maria, wala nakasulat didto nga dapat dunay interest. Yes. So in that aspect mo ang problema ani niya karon kay wa sila gihawilan nga kasulatan, sila Maria mismo wala sila agreement nga gihawiran. In absence of any agreement, Ate Arlene, modula karon ang provision sa Article 2209 of the Civil Code, which provides nga at kung in absence of any stipulation to the contrary, in absence of any stipulation, the legal interest will prevail, which is 6% per year. 6% per year. Oh. So granting sa 2,000 pesos ang 6% ana pila man? So ibutang ta for every 100 pesos na 6 pesos. 6 pesos. So kung pila ka tuig 1,060, 120. 120 lang, no? Ang mabayran. Yes. I see. With respect on the 2,000. 120 pesos per kay kung in absence of any stipulation, ang legal interest man nga 6% per annum mo prevail. Maoray mo prevail. Which is also enforced by the provision of Bangko Sentral ng Pilipinas Circular number 799 dated July 1, 2013. Okay. Nga mo gid na in absence of any stipulation ang legal interest gyud may atong sundon. I see. Sa to pa walay katungod nga mo demand ang katong ilabi na nga ang balay ilagi pang tukura na enjoy nila ang yuta gyud og puyo. Correct. Pwede pa gani makapaningil siguro, no? Si dili ka inheritance man to siya. So basically if it was built in bad faith, pwede nga ipaguba nila ang balay. Oo, kay wala man sa kasabutan. Yes, kay wala man sa kasabutan or pwede po nga magpa-reimburse na lang siya sa amount sa property nga kabilin para sa iyang mga ginikanan. Sa ato pa dako kay sila laban, Attorney. Yes, Ate Arlene. In absence of any stipulation, dako kay sila laban nga dili mo bayad og unconscionable interest, no? Dako kayo siyempre from 2,000 karon na imong 300,000. Usap pod nga giingon ni Maria din na sa letter nga dili kay gusto daw nila nga ibase karon ang presyo, ang rate, which is dili siya kay a contract is a meeting of the mind between two persons whereby nagsabot man sila. So basically katong daan nga kasabutan maoy dapat mo prevail. Okay, dunay pangutana, Attorney. 15 years na ko nahimong saop, daghan ako natanom nga kahoy, papawaon ko sa tag-iya, pwede ba na ako putlon og kuhaon ang mga kahoy nga akong gitanom? I think dili na siya pwede, Ate Arlene, kay unang-una ang tanan nga nakabutang, no? Whatever is built whatever is built, no, or gitanom, no, so over the real property belongs to the owner. I see, pero ikaw man ang kalang saop, unya ikaw ang nag-atiman sa nananom ka, karon nga dili na ikaw ang kuhaon, pwede rin mo kuhaon, ikaw may nanom ato. Dili na siya, Ate Arlene, kay form part of the real property naman ang imong gitanom. Basically, ang tag-iya na sa imong tanom, ang katonang na tag-iya sa yuta. So pananglitan. So kana di ay lugar ako ang batanta. Ako'y nagpatanom ani kay sinaligan man ko. Dili na ko pwede mabaligya ang mga abot nga prutas or something. Kung saop ka, Ate Arlene, you have to give share, no? I see. During sa imong pagtikad, of course, mohatag kag share sa imuhang landowner. Pero once nga mohawa na ka sa imuhang wa kay mabitbit. Wala kay mabitbit. Magpabilin gid na sa ilaha kay ilaha ang property. Yes, except lang kung pananglitag nilapas na sa, of course, no, na may katongkan nga dapat mahatagan gid ang atong mga tenant o at least, no, 3 hectares for every sa matag matikad nga mulapas ka. So dapat mahatagan na to ang ato ang mga sao. Pila ba gid dapat ka tuig lang ang tenant nga magstay?
wala siya gibutang sa provision sa balaod kung kanos siya pwede nga magstay. But Pero kung pananglitag muhawa siya and sobra-sobra ang yuta nga imong gihawidan, dapat na 3 hectares ang ato ang mga nga mag-uuma. ihatag nga to sa ilaha. Nga ihatag sa ilaha. Okay. Pero kanaha kung pananglitan og sobra-sobra, pero kung pananglitag wala na pod, dili na to pwede i-deprive ang atong mga landowners. I see. So kung sobra-sobra mo to siya pwede nga muhatag ta. Example 24 hectares imuhang gitikad. Nya na kay usa ka saop. So basically before sila muhawa, mas maayo nga hatagan sila og panginabuhian. I see. So bottom 3 hectares entitled sila ana. Yes, entitled sila ana. Pero in this case, utang man gud ang atong gihisgutan. Yes. Di gyud sila pwede makapaningil og sobra-sobra tungod kay 2,000 man lang ang utang. 2,000 ang utang ya tinglon og 300,000 times. Mura magkulang na lang ay nag-claim dire. Correct. So unsay pinaka best buhaton ni Maria o sa iyang pamilya? Ang pinaka best nga buhaton ni Maria is unang-una, no? Syempre ila gitong i-claim tong kabilin. Okay. And kung pananglitag dili gid ihatag, then pwede sila muduol og barangay. Okay. Para nga ma-settle or makig kuan og family dialogue para nga ma-settle once and for all katong kabilin. And kung wala gyud, then they could resort to court para nga ma-justify ang ilahang unsa ba ang court nga itong ipastorya kung angayan ba nga maningil og ingon ato. Yes. Pero nara ba siya na-mention, attorney, no, nga wala ko na siya kadala og mga kasulatan or ebidensya nga mao toy dunay kasabutan, dili na kinahanglan? Dili na siya kinahanglan, Ate Arlene. Man gani, Ate Arlene, kung pananglitag walay kasulatan, pwede pag kay naman gid gitawag nga prescription. Nga dapat pag due and demandable na ang utang, pwede ka maningil ana within a period of 4 years lang. Pero pag mula pas nag 4 years, barred na ka, meaning dili na ka pwede maningil tungod sa prescription. Okay. So again, take to daw, attorney, para so ingon ani sa mga nakautang diha paminaw, no, sa atong mga listeners. 4 years 4 years. 4 years. Okay. Nga walay kasulatan. Pwede na nga dili nimo dili ka pwede makapamugos nga maningil. So dapat doon nag-receive. Dapat nagyod kasulatan or dapat pag due and demandable tingil gid largo. Ay. Para nga dili ka makuan og prescription. 4 years lang siya sulod sa ato ang obligations and contracts. Pwede limot-limutan gid yung utang, no, basta kay pinirmahan. Yes. Tinuod gid yung giningon, attorney nga. Kanang 4 years dapat 4 years ayha na ningil. Pero if nag-due and demandable, nagsigi og paningil, naabtan og 4 years basta nagsigi paningil, dili na siya mao. Kanang gipasagdan lang niya. Kanang nadumduman. Kanang gingon nga natulog sa iyang katungod. Sulod sa 4 ka tuig wala gid siya naningil. 4 years. Pero kung dunay kasabutan bisan pag 5 ka tuig. Bisan pag moabot og 5 ka tuig kung dunay kasabutan. Okay. Og naningil gid pod siya. Ayan. Okay, so klaro kay sa nga tanan, no? Ingon ana di ang provision sa balaod, labi na kung para to nang utana kaganina nga usa siya ka sa 15 years, siya na nanon sa mga kahoy di niya mabit-bit. So hatag na lang to sa iya. Anyway, ingon ana gid ay. Okay. O sa imo hang once and for all, imo ikatambag kang Maria? Well, para kang Maria, no, ay pursue nimo ang imong pag-claim sa imong yuta nga kabilin. And let the court decide kung pananglitan og valid ba ang gipaningil sa imong ayaan. And of course, no, ingon ani na ang gugma murag utang bisan na siya sa uban. Dili nako pwede nga kalimtan. So ingon ana siya, Ate Arlene. Okay. Ingon ana gid ang gugma murag utang. Anyway, thank you so much, attorney. And on my parting statement, padayon mo paminaw nining programa, diin walay laing agalon kundi ang balaod, walay laing giya kundi ang konsensya, ug walay laing tumungog tingwa kundi ang pagkabot ug paghatag og hiniusang nga hustisya. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer, luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kay imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak.
Nagpaim na sila sa Remind Junior Chukamix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright o protektado sa mga klasiklaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chukamix Powder Drink aron dili makalimtan ilhang gitunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chukamix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U-Aid, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U-Aid. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus, hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and U-Aid, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Doon na tayo NANS Medical Mission karong 2025. Unya, daghan tag mga surprises ini and possible na ata ni mga higayuna, no? Sa September 23 dito sa Oroqueta sa Lubantas Riverside sa Porok 3 Barrientos Street, Layaway, Oroqueta City, Misamis Occidental. Pagka September 24 dito sa Calamba sa Solinog Barangay Hall, Solinog, Calamba, Misamis Occidental. September 25 Dipolog sa RMN Station DXDR Barangay Turno, Dipolog City. September 26 sa Molave sa Carisel Garden sa Burgos Street, Molave, Zamboanga del Sur. September 27 sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. September 28 Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa may poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayan. Sa Old Municipio. Pagka October 14 sa Hingogta sa Pick and Grill Restobar, Barangay 23, Purok 1 National Highway beside Hingog City Comprehensive National High School. On October 15 sa Butuan, Covered Court, Barangay Duungan, Butuan City. On October 16 diha sa San Franz, Barangay 12, Purok 7, San Franz, Agusan del Sur. On October 17 sa Moncayo, Covered Court, Barangay Poblacion, Moncayo, Davao de Oro beside Barangay Hall. October 18 sa Tagon, to be arranged pa ang venue. On November 4, Midsayap, Covered Court, diya sa Poblacion. 8, Midsayap, Cotabato. On November 5, Kidapawan, sa DXND Building, NDBC Office Daang Maharlika, Kidapawan City. Okay. On November 6, Bansalan at LSV Hotel sa Via Crucis Street, Bansalan, Davao del Sur. Pagka November 7, diya sa Coronadal sa Barangay Santo Niño Gymnasium. BO2 Coronadal City, South Cotabato. And on November 8, Jansan, Oval Gymnasium, General Santos City. Yes. Diya po sa Visayas sa November 18 sa Dumaguete sa Tinago Gymnasium, Poblacion 1, Barangay Tinago, Dumaguete City. November 19, Mabinay Covered Court, Barangay Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. November 20 sa Gihulngan. November 21 sa Canlaon, Covered Court, Barangay Mabigo, Canlaon, Negros. Natin November 23 sa Balamban, Cebu. November 24, Medellin, Cebu. And November 26 sa Bohol. Ayan. At ang atangi ang nakaschedule ng medical mission. Again, thank you so much, Attorney Bimbo Hiniralao.
And thank you, Maria. Uy, karon pa ako kabaw ha. Nga kung makautang di ay ka, 6% sa tibok tuig. So, kaning nahitabo ka, Maria, 2,000 lang. Unya, times 6%. Pero tirang gamaya sa iyahang mabayaran kada tuig. So, bisa pag ikwenta na to, og pila ka tuig, gamay, ragi hapon, kada ko pa 300K. So, sa mga naminaw karon, at least, kabaw sila ngayon ana ang computation. Kanang dugay na kay nga utang 6% na nasa sa katuig. So kung 100,000 ang imong interest 6,000. So i-times sa siya pila katuig yun ana di ay na. Okay. Again Maria nang hinaot ko nga unta nahayagan ka, klaro ka ay kanimo nga pwede ninyong isitel ang bayronon pinaagi sa sakto nga pamaagi og dili ang gusto sa imuhang uyuan na kung pila ilang gusto ipalukat mo matuman. No. Klaro kay na sa explanation ni attorney. Again, mahinaot ko nga nahayagan ka o at least na nakay guts karon nga moingon nga maora niya mo ibayad kay maora ni ang nakabutang sa balaod. Period. Okay, wala tayong oras ang ito na lamang umapuhon sa bang tagnak sa mga istasyon. Stand by karon tuod alang sa health education program with Doc John Paul Diasis. Masunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.